Blessed day, brethren. This is your pastor and preacher once again. Nag-invite po sa inyo na samahan po ako sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Please open your Bible in the book of Amos, chapter 2, verse number 13. Okay? Hayaan niyo po nabasahin ko mula po sa easy to read version ang ating pong talata ngayong araw po na ito. Sabi po sa atin ng Biblia, "Ye have become more than I can bear. I am bent low like a wagon, loaded with grain." Sa talata po na ito, mga kapatid, ay ipinahahayag po ng Panginoon sa bayan ng Israel kung papaanong siya po ay lubhanang napapagod po sa kanila. Sa aklat po ng Isaiah, sinasabi po sa atin po ng Biblia na ang Diyos po natin ay hindi napapagod. Now, how can God be weary if He cannot be wearied? Okay? Ito po ay figuratively speaking, that God is fed up. Puno na ang Panginoon at hindi niya na kayang, o hindi niya na siya willing na to put up doon po sa ginagawang pagkakamali ng kanya pong mga tao, ng kanya pong bayan. Now, ito po ang atin pong pag-aralan, mga kapatid. Let us talk about how we read God. Sa papaanong paraan ba natin nagagawang mapagod o maubos, humanly speaking, yung pong pasensya ng atin pong Panginoon? At tayo ba ay nasa ganitong kalagayan po ngayon? Now, there are four things kung saan po sa banal na kasulatan ay sinasabi na ang Diyos ay nagawa pong pagurin o sagarin ng tao ang ibinigay na biyaya po ng Panginoon sa kanila. Ang una po, mga kapatid, is in Isaiah chapter 43 verse number 24. Once again, let me read this in the easy to read version dahil mas madali po itong mauunawaan po natin pag atin pong binasa. Sabi po sa salita ng Panginoon, "So you did not use your money to buy things to honor me, but you did force me to be like your slave. You sinned until the bad things you did made me very tired," or have wearied the Lord. Ang una po, mga kapatid, is when a person loves the gift more than the giver. Kapag mas marami ang ibinibigay na atensyon, binibigay na oras, ginugugol na panahon doon sa naging pagpapala, higit doon sa nagpala sa kanya. No? Ang sabi ng Panginoon ay hindi ginamit ng tama yung ibinigay sa kanya upang siya ay ibinigay ng Diyos doon sa tao na ito upang magbigay ng karangalan sa Diyos. Ibig sabihin, ginamit niya ito sa kanyang personal na gusto. Hindi ginamit sa makapagbibigay ng kalwalatian sa Panginoon. At ginamit pa dito ng Panginoon, sabi niya, "You did force me to be like your slave." O ginawa ang Panginoon na parang alipin. At marami pong mga ganyan, no? Kapag nagbibigay sa Panginoon, nagbibigay lamang po na parang sa alipin, parang nagpaswelduhan, no? Parang ganito po yan nilagay po ng aking pong pastor, no? Sabi niya ay kapag nagbibigay sa Panginoon, parang tip lang, no? Parang nagbigay lang ng tip, parang yung, diba, sa restaurant, no? Yung waiter binibigyan ng tip, no? Okay? So, ganun po ang ginagawa ng iba. No? Mas minamahal yung binigay kesa doon sa nagbigay, kung kaya't hindi ginagamit yung ibinigay ng Panginoon para sa kalwalatian ng Panginoon. When we use our lips, kung ikaw ay magaling umawit o magaling magsalita, pero hindi ito nagagamit sa kapurihan ng Panginoon, kapatid, you are loving the gift more than the giver. Kung ang blessing sa atin ng Panginoon, halimbawa monetary blessing, no, ay ating inimbot, no, hindi po natin ibinigay yung nararapat para sa Panginoon, or hindi man lamang natin naiisip na magbigay ng offering sa Panginoon, kapatid, o kung magbigay man tayo ng offering, no, yung nga katulad ng sinabi ko, parang tip lang, no, we are loving the gift more than the giver, and we are by it
are wearying God, mga kapatid. Pag paulit-ulit po natin itong ginagawa, ay sa salitang pantao po ay manghihimagod ang atin pong Panginoon. Pangalawa po, mga kapatid, ay ito po mas mabigat, mga minamahal. When we spread lies about God. Tingnan niyo sa Malakay 2:17, sabi po sa atin, "Ye have wearied the Lord with your words." Okay? Ano po yun? Yung pong salitang words po dito, no, ay teaching. Okay? "Yet ye say, wherein have ye wearied him? When ye say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them," or, "where is the God of judgment?" O, hindi naman ng Diyos nagagalit sa kasalanan, no? Okay lang sa Kanya ang pagkakasala. Alam niyo, mga kapatid, isa pong nakalulungkot na balita, ang natanggap po natin, no, na ang nakalagpas na po, no, yung pong kung tama ang pagkakaintindi ko ay sa Senado po, nakalagpas na po, yung pong SOGIS C bill, na bahagi po nito ay nagbibigay po ng proteksyon sa LGBTQ community. Now, I am not against doon po sa tawag dito sa mga tao po na ito. No? We are not condemning them, but we are condemning yung kanila pong pinipili na tawag po diyan pagpili ng kanilang nais na kasarian. Hindi po yan pinili o hindi po yan binigay po ng Diyos. And we know and understand, if you really know your Bible, you would know that hindi yan kalooban ng Diyos. At katotohanan nga, nagalit pa ang Diyos sa ganyan pong klase ng kasalanan. At iba pa po, syempre, hindi lamang naman yan, no? Ay maging ang paglalasing, no? Maging ang pang-aabuso ng kapwa, ay galit din po diyan ang Diyos. So, ito po, bahagi rin po ito ng pagkakasala, mga kapatid. Na marami po sa atin ay hindi po nauunawaan ito, no? Mas iba yung sabi nga ng talatang ito, no? Sinasabi na ang gumagawa ng masama ay mabuti sa harapan ng Diyos. Kapatid, ang SOGI po, ang LGBTQ po, mga kapatid, ito po ay piniling preference po ng tao at hindi po ito kalooban ng Panginoon. At ito po ay hindi po kinagagalak ng Diyos, mga kapatid. Hindi po yan kinukondon o kinukonsinti po ng ating Diyos. Kinamumuhian niya po yung kasalanan na yan. Kasama po ng pag-iinom, ng pang-aabuso, ng pambababae, at ano pa mang kasalanan, ito po ay kinamumuhian po ng Panginoon. Hindi natin pwede sabihin na wala naman tayo nasasaktan. No? Hindi ba natin naisip na nasasaktan po ang Diyos? So, when we spread lies about God, we are wearying o pinapagod po natin ng Panginoon, mga kapatid. So, sa mga minamahal po namin, no? At may mga kaibigan po ako na LGBTQ, but I do not condone yung kanila pong preference po na ito. No? Hindi naman kinakailangan natin silang kamuhian, pero hindi rin naman dapat na sila po ay atin pong suportahan. No? Dapat po natin silang tulungan at turuan po ng tama at sabihin po sa kanila na kasalanan po ito. Nakatulad nga po ng sinabi ko, kagaya ng mga ibang mga bisyo at ibang pinipili ng tao na makasasama at hindi kalooban ng atin pong Panginoon. Okay? Pangatlo po, mga kapatid, ay yun pong nasa Isaiah 1:13 to 14. Ang sabi ng Panginoon, "Bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths." No? At alam po natin, when we talk about Sabbaths, ito po ay araw ng pagsamba. Sabi ng Panginoon, hindi niya kinalulugdan yung araw ng pagsamba. No? The calling of assemblies, yung pag-gather ng mga tao. I cannot away with it. It is iniquity, even the solemn meeting. No? Sabi po sa atin po ng salita po ng Panginoon, even the solemn meeting, they are a trouble unto me. I am weary to bear them. Ano po yun? When we offer unholy offerings and sacrifices unto the Lord. Kung tayo po, mga kapatid, no,
ay pupunta po sa atin pong bahay-sambahan o tayo po ay maglilingkod sa Panginoon o tayo po ay sasamba sa atin pong Diyos nang hindi po tayo banal. Isa sa mga sinabi po sa atin, malinaw po na may requirements in the book of Peter, mga kapatid, no? Ang sabi po sa atin, be ye holy, for I am holy. It is a requirement, no? Hindi po sinabing be ye wise, no? Kung hindi po be holy, magpakabanal, no? At yun po ang marahil nakakalimutan po ng iba. Lalo po sa panahon na ito ng atin pong pandemya, mga kapatid. At yung pong marami pa rin ang kanilang pananambahan. Kami po, ang pananambahan po namin ay partly na nagagather po kami and partly ay meron po kami sa amin po mga tahanan, mga kapatid. Ang kaibahan lamang po ay mayroon po kaming ginagamit na application na nagkikita-kita po kami doon, bagamat virtual yung amin pong pagsamba. Yung iba ay wala pong ganitong teknolohiya, hindi po nila ma-avail po ito, no? Sapagkat hindi po kaya ng kanila pong budget, halimbawa, or wala po silang proper equipment, kaya FB Live yung kanila pong ginagamit. At yung iba po ay kapag nasa sa ganung platform, no, ay wala na po yung kabanalan, no? Bagamat araw ng Sunday, nakapangbahay lang din, no? Hindi na ginagawang banal yung araw na ito, no? Marahil ay habang nagsiservice, pahiga-higa o kung ano man yung ginagawa. Baka yung iba, habang nagsiservice, naka-online service nga, nakabukas nga yung yung cellphone o yung gadget o kung ano man, pero naglalaba naman, nagluluto o kung anong ginagawa. Mga kapatid, ang araw ng pagsamba at oras ng pagsamba ay araw at oras pa rin nagpasamba sa Panginoon, kahit po na tayo ay nandun lamang po sa atin pong mga tahanan. No, yun po yung isa po sa mga sa mga danger po nitong ating pong online services, no? If we treat it at gayon din naman ay maging babala rin po. Paalala rin, baka naman nagpupunta nga po tayo sa ating pong church. Pero pagdating naman do sa ating church, uupo sa likuran, no? Tapos magkukwentuhan lang, 'di ba? Hindi naman makikinig talaga ng preaching, no? Kapag oras ng offering, biglang e-escape, 'di ba? E-escape po, magsi-CR. Kapatid, unholy offerings and sacrifices din po yan, mga kapatid. At panghuli, mga minamahal, what wearies God, how do we weary God, mga kapatid, is by rejecting His counsel. Sa Isaiah 7, ay mababasa po natin kung saan si King Ahaz ay siya po ay napipintong sakupin o digmain po ng ni Ephraim at ng iba pa pong mga bayan at papasukin po nila ito. At ang Panginoon nagpadala ng propeta, that is Prophet Isaiah. At sinabi sa kanya ng prophet, no, na hindi ka matatalo, hindi mamarapati ng Panginoon, iingatan ka. No, sabi ng Panginoon sa kanya, humiling ka ngayon ng gusto mo na sign, na patotoo, na hindi kita pababayaan, hindi magtatagumpay sa iyo yung mga kalaban mo. Pero sabi sa atin ng talata nito, but Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. Parang ang ganda ng ang ganda ng dating. Pero tingnan niyo po yung sinabi, sagot ng Panginoon. And He said, hear ye now, O house of David. Is it a small thing for you to weary men? But will ye weary my God also? Ang tanong po, kapatid, bakit ganito yung sagot ni Isaiah? Bakit ito yung sinabi ng salita po ng Panginoon laban dito kay Ahaz? Parang ang ganda naman. Ang actually, sinasabi po dito ni Ahaz, I don't want, ayokong tulong ng Panginoon, no? Ayokong humiling ng kahit sabi niya no? I will not ask, I will not ask anything of the Lord. Gusto kong, sarili ko tong diskarte, sarili ko tong kapamaran natin. When we do things our way, kapatid, ibig sabihin nun, we are rejecting yun pong way ng Panginoon. When we follow our plan and not the plan of God, we are rejecting the plan of God. When we are doing things by our way, by sarili nating diskarte, sarili nating lakas, sarili nating talino, at ang Diyos ay itchapwera, we are actually rejecting God.
No? At yan po ang nakakapagod po sa atin pong Panginoon. He gave us everything that we needed. Nandiyan yung armor of God. And if you are walking in this life without that armor, you are rejecting yung kalooban ng Panginoon. You are rejecting the plan of God, kapatid. Now, so, ito po yung mga bagay na nakakapagpapagod o nakakapagpawiri sa ating pong Diyos. At alam nyo, when God said that He is wearied, ito po'y ultimatum. No? Either we return or God will bring the punishment. Nawa, ay wag po nating hintayin yun pong palo o sumpa na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon pa man, manumbalik na po tayo sa Kanya. Nawa, ito po'y naging isang paalaala sa atin pong lahat. God bless you all.